Treasure Hunting Weekend, mga ka-TH. Kami ngayon ay narito sa isang test dig ng ating ka-TH. Meron ng lalim ito na 2.5 meters. At ito atin i-detect at i-analyze ito kung dapat bang ipagpatuloy o hindi na ang paghukay. Kaya ito yung pinakamasakit na katotohanan sa treasure hunting. Kapag sabihin ng analyzer na wala na, medyo masakit siya. Pero saan ba kayo pipili? Ano ba ang pipiliin yung klaseng analyzer? Yung palagi bang nagsasabi na positive? O yung nagsasabi ng katotohanan na wag na magpatuloy kasi wala talagang nakikitang signs at yung detection ay hindi gaanong kalakasan. 'Di ba? Sa mga analyzer kasi, karamihan ay tinatawag na sugaring or nagdagdag ng asukal. Parang inasukalan yung yung kanyang pag-analyze. Ibig sabihin, pinatamis at pinaniwala ang may-ari ng tunnel na meron pa. Ito yung problema eh. Kung sasabihin ka agad ng analyzer na sa naghukay sa may-ari ng tunnel na ito'y maliit na ang porsyento na meron. Sasabihin na ang katotohanan na wala talaga. Atin pag-usapan mamaya ang mga bagay na dapat makita natin sa 2 meters to 3 meters test dig. Ano ang dapat na mga bagay na meron na makikita natin bago tayo magpatuloy sa paghukay. Ang karamihan kasi mga analyzer ayaw nilang sabihin na pumalpak yung kanilang detection. Kaya na kahit na walang detection ay sinasabi na mayroon para patuloy pa rin yung hukay baka makatsamba. Ang katotohanan ay masakit talaga. Hindi ka makakatsamba kapag walang nakitang mga legit signs and markers sa hukay. Ito rin ang mahirap sa ating mga ibang analyzer kasi kahit hindi legit siya na bato ay sinasabi nila na ito'y treasure sign kahit na gawa lang ng nature yung bato. Kahit natural lang yun na halimbawa heart shape ay sabihin na ito sign na to kaya patuloy pa rin sa hukay. Well, meron tayong analysis ngayon. Atin muna gawan ito ng ilustrasyon. Okay mga katiyat, so ito yung kanilang test dig. Unang tingnan kaagad ay 1 meter galing sa surface. Halimbawa ito yung ibabaw talaga, topsoil. So ang topsoil yan ay tinatawag na humus. Yan ay composed of decayed organic materials. Kaya color brown, dark brown ang topsoil. Kasi nga composed yan ng mga nalalatang organic materials. Okay, so after sabihin natin ang humus o topsoil ay 1 foot. After 1 foot ay makikita na natin yung natural na lupa. So ito na yung natural na lupa. Ito na ayan, meron siyang lalim na 1.5 ito. Nakita natin, tingnan nyo kaagad ang texture ng lupa ay pare-pareho galing dito, hanggang dito, hanggang dito. Pareho siya, hindi nagbago ang layer. Ibig sabihin ay, anong ibig sabihin mga katiyats? Ito, tingnan pa natin ang pinakamalalim nito halos 3 meters na yata ito eh. Ito yung pinakalalim ng test dig. Nakita natin ganun pa rin. Itong narito, mga dahon lang yan galing sa ibabaw, bumagsak, nahulog dyan. So tingnan natin
hanggang dito, walang pagbabago sa texture ng lupa. Hindi nagbago. So masabi natin na merong ibinaon kapag sa 3 meters ay nagiging topsoil. Ibig sabihin ang layer sa malalim ay galing sa ibabaw na lupa. Backfill. Kapag may mga backfill, malaman mo yan kasi maisama diyan ang mga dahon at mga dumi galing sa ibabaw, maisama pag backfill, pagtabon nila noon ay maisama doon sa kung ang lalim ng pagbaon ay 5 meters, so makikita yung mga dahon, mga damo na fossilized na. Kasi kahit na matagal, basta makompress yung mga damo at mga kahoy, kapag makompress siya sa lupa, ay parang mapossilize siya, ma-preserve. Kaya makikita pa rin yung mga dahon kapag backfill. So yan, isang palatandaan yan kapag nag-testing tayo ng 3 meters tapos sa 3 meters mayroong maraming dahon, ibig sabihin yan ay backfill na yan. Ngayon, kahit na matigas ang lupa, basta nandyan yung mga dahon na galing sa ibabaw, sa 3 meters deep, sign na yan na pwedeng magpatuloy. Kahit kasi backfill, kahit matagal na yung World War II, ay titigas pa rin dahil sa katagalan, dahil sa ulan at mga pagyanig ng lupa ay nakumpres ang backfill na lupa kaya nagiging solido muli. Ang palatandaan lang ay magbabago yung kulay ng layer. At kapag maisama yung mga sanga, mga kahoy, mga dahon, mga bagay sa ibabaw na isama pag backfill, yun yung palatandaan na bakit mag-backfill sila sa malalim. So, ibig sabihin may binaon under sa 3 meters. So isa na yan mga katiyets, kahit wala pang buti, kahit walang plato, kahit walang jar, basta merong naisama sa backfill ng mga dahon. Hindi naman kasi pwedeng walang maisama. Kasi nga backfill kumuha sila ng lupa sa ibabaw not knowing na naisama nila pag backfill yung mga dahon o mga damo. Lahat ng mga yan ay ma-preserve yan kapag na-compress yung lupa. Hindi yan ma-preserve kung loose yung soil. Pero dahil nga sa katagalan ng panahon, ay na-compress ng lupa at tumigas na rin siya. Kailangan talaga ng mata na mapanuri, na marunong tumingin kung ito ba'y fossil ng mga dahon na galing sa ibabaw ng lupa. Itong mga uling na to ay galing ba to talaga sa ibabaw ng lupa o baka kapanahonan pa ng dinosaurs, di ba? Mga kababayan, merong mga petrified woods yung woods na parang glass. Kapag nakakita kayo noon, yung mga woods na yun ay hindi yun sa Yamashita Treasure, yun ay panahon ng dinosaurs. At ang kahoy na million years na sa ilalim ng lupa ay magiging petrified woods, para siyang bato, parang glass. At ang petrified woods ay may halaga din yan. Parang ano na kasi yan, parang gems na yan parang gemstones na rin ang petrified woods kasi million years old yan. Okay, so ang mga kahoy na ginawang palatandaan sa panahon ng Hapon under the tunnel sa ilalim ng lupa, 80 years na kasi yan. So maliban kung mga yakal ang ibinaon nila ay makikita pa yan. Pero kapag mga marupok na klaseng kahoy, ay makita mo man yan pero hindi mo na halos mahawakan kasi pag hinawakan mo ay madudurog siya sa sobrang tagal. Okay, paano naman malaman na yung mga kahoy na nakita nyo sa ilalim ng lupa ay treasure marker? Well, malaman yan kasi pinutol-putol yan ng Hapon at yung sukat ay pari-pariho. At pinatong-patong yan 2 beses na
pinagpatong-patong nila ang mga putol na kahoy na nasa 1 meter ang haba. Ano yan, bilog na kasing laki ng braso natin. 1 meter ang haba. Merong 4, andin pinatungan na naman ng 4. Minsan 5, pinatungan ng 5. Ayan ay palatandaan na man-made talaga siya dahil pinagpatong-patong na at yung pagputol ay uniforme. Meron kasing kahoy na nakabaon na 1,000 years old na at malaman mo yun kasi hindi siya pinutol ng tools, halimbawa ng lagari. Makikita mo na buo pa rin yung kahoy, mayroong ugat, mayroong mga sanga. Ibig sabihin yan ay hindi siya man-made. Napunta lang siya sa ilalim ng lupa dahil mayroon sigurong landslide. Sa matagal na panahon nag-landslide. At yung lupa na nag-landslide ay naitabon doon sa punong kahoy. Kaya ang punong kahoy nandun na sa ilalim ng lupa. Pero kapag pinutol-putol ito, man-made yan. So pwede pa rin siyang treasure marker kapag nakakita tayo. So hindi lang buti, hindi lang plato ang sign sa ilalim ng lupa na magpatuloy tayo, kundi yung mga sinasabi ko na kahoy, mga fossilized leaves na marami. Kapag mayroon yan ay yan na yung oras na magpatuloy tayo. Ngayon, ating klaruhin ang unang deteksyon ng kagamitan na area ayun yung malaking porsyento na mayroong treasure. Ngayon, di ba, kapag hinukay nyo na yun, halimbawa 3 meters paghukay, and then pag-detect mo ay nawala yung detection at lumipat. Hindi lumipat. Ang katotohanan yan, yung na-detect ay deposit ng minerals na powder, hindi natin nakikita. Kaya nag-detect siya. And then nang matanggal na yun, may ahon na yung lupa, ay nawala. Kasi naahon na eh. Ngayon ang gagamitan natin, electronics man yan o manual, ay naghanap talaga yan ng ma-detect. Kaya kung may bato sa unahan na mineralized rock or magnetic rock, ay yan pa rin ang ma-detect. Kaya lumilipat yung detection ng ating kagamitan. Yan ang katotohanan yan. Hindi lumilipat ang treasure kasi mabigat nga yan eh. Paano lilipat yan? Nakalagay yan sa treasure box. Di ba mga kababayan? Kaya yung mga analyzer na nagsabi na lumipat at lumiko, yan yung nagpapabutas ng mga bulsa. So yan ang katotohanan, masakit talaga yan. Ang first detection ang pinaka-importante. Kasi 2 tunnel na ang na-detect ko, first detection lang, ay positive talaga siya. Mga kababayan. So kapag yung hinabol-habol nyo na yung detection, lumipat sa kaliwa, lumipat sa kanan, andin ang hukayin yung kanan, lumipat naman sa likod. So yan yung sinabi ko na ang kagamitan ay maghanap talaga yan ng ma-detect na bato o mineral sa lupa. Kaya yung na-detect ay hindi na yun yung treasure, yung pinaghabol-habol kayo ng detection, hindi na yan treasure. Maniwala kayo dahil nadaanan ko na rin yung mga ganyan na pinaghabol-habol namin yung mga detection. Wala talaga yan. Ang unang detection ang meron. Kasi nasabi ko na yan sa inyo na meron akong na-detect na site na talagang direkta. Yung unang na-detect, yun na yun. At paghukay nila ay positive daw. Pero wala ako doon sa paghukay nila. Pangalawa ay ganun din. Isang detection lang, isang test dig lang ay doon na talaga. Completos recados yung mga sign, man-made, legit. At naghintay na lang tayo ng tamang panahon para ma-retrieve mga katiyats. Kaya ito yung sikreto sa
pag-testing at paghukay na hindi kayo makagasto. First detection lamang ang importante. At yung mga pahabol-habol, wag na kayong humabol kasi mga bato lang talaga yan. Nasubukan ko na yan. Palagi ako nagsabi na pustahan tayo, bato ito. Bato talaga. Sa first detection na malakas, kapag wala, yung na-detect na yun ay maraming minerals ang soil. Kaya nang maiahon ang soil, ay nawala ang deteksyon. Yan ang katotohanan yan. Hindi lumilipat ang ginto. Kung may ginto, meron talagang ginto. Hindi pa pwedeng nilipat ang ginto. Hindi yan nawawala kasi mabigat yan. Yung nagsasabi na lumipat-lipat, ayan ay ano na lang yan. Mga alibay para patuloy pa rin ang paghukay, baka sakaling makatsamba. Hindi tayo magtsamba-tsamba sa hukay. Kasi araw-araw gumagastos kayo dyan sa paghukay ng pagkain, ng pera, ng pawis, ng pagod. Kaya ito talaga ang katotohanan, masakit na kapag ang layer ng lupa ay pare-pareho at walang black soil sa ilalim, walang uling, yung mga uling na yan, gawa pa rin yan ng hapon na ibinuhos. Malaman mo yan na uling kasi medyo matigas siya at saka pwede pa siyang itong gawing apoy kapag mga uling. Pero kapag black soil, ay soil talaga yan, hindi yan mag-apoy. So pareho yan, black soil at uling, yan ay galing sa ibabaw yan. At kapag natagpuan nyo sa 3 meters, isa na ring sign yan para magpatuloy. Alright, so yan lang aking may bahagi sa inyo tungkol sa test dig. Kasi nga yung binisita ko ngayon ay test dig at sabi ko wala na yan. Huwag na kayong magpatuloy, tabunan nyo na lang. Kasi klarong-klaro sa layer ng lupa na hindi nagbabago. Ibig sabihin, original yan at hindi nagalaw. So walang ibinaon kasi walang nagalaw eh. Kaya naniwala naman sa akin ng ating mga ka-TH. So hindi nabutas yung bulsa nila, di ba? And then lipat na naman. Hanap na naman ng mga signs and markers, detect na naman. Always remember na first detection ang merong porsyento na makakuha. At kapag nahukay na yun and then maglipat-lipat ay wag na kayong humabol dahil wala talaga mga ka-TH. Wala talaga yan kapag pahabol-habol. Kasi ang ginto hindi lumilipat. Alright. So ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.